Sa liblib na lugar na ito sa Paquibato District, Davao City, ay meron kaming nakilala na isang bata na estudyanteng nag-aaral sa sitio ni na Edito. Dito pala sila nakatira at ang kanyang buong pamilya ay mga singkit ang mga mata. Pero paanong nangyari yun kung sila'y mga katutubo? Ang kanila palang magulang ay anak ng Haponesa. Isang Haponesang naiwan pa noong panahon ng World War II at nakapangasawa ng isang katutubo. At para mapatunayan na totoo ang mga kwento na talagang sila ay may lahing Hapon, pinuntahan namin sila dito at ito ang aming nakita. Ang kanilang ama, Hapon na Hapon ang itsura. Siya po si Tatay Quezon, ang anak ng Haponesa. Isang katutubo ang kanyang ama. Ang kanyang mga ilong, napakatatangos. Ito ang namana ng kanyang mga anak, mga singkit din. At hindi mo maitatanggi na silang lahat ay may dugo Hapon. Pugong biyahero, ang hero ng masa, ang hero ng masang Pilipino. Handang maggala sa kabundukan para ang ating kababayan ay mapuntahan. Ang pugong biyahero, handa na tulungan malayong kababayan na nangangailangan. Hindi namimili kahit pa na sino. Pugong biyahero, hero ng masang Pilipino. Hapon po sa inyong lahat mga kababayan. Nandito kami ngayon sa sitio Kibilog. Yan, kasi meron po kaming batang nakita doon sa sitio po nila Edito nung isang araw. Nung kami ay mag-shoot noong teleserye natin. Isang bata, nakakaiba po yung kanyang muka na nakaagaw pansin po sa amin kasi ang kanya pong itsura ay singkit ang mata at iba yun sa paningin namin. So, nagsabay-sabay silang magsabi sa amin na itong batang ito ay may lahi daw Hapon. Kaya nag-ano kami, kumbaga nagmarites kung bakit ganon. Siya po pala ay may half blood na Japanese pero siya po ay katutubo. No? At dun po namin siya nakita na nag-aaral dun sa sitio nila Edito. So dito po sa sitio Kibilog, ito yung bahay nila. Pero katutubo po yan, nakatulad din ng lahi nila Edito. Tara, punta po tayo. Pag mo na ikakat, i-ano mo na lang. Zoom. Hindi, diretso ka na lang dito. Sige. Ayan mo muna ako makalapit doon. Tapos, i-ano na. Sunod na ako. Hello. Kamusta? Okay ka lang? Nakakaintindi ka ba ng Bisaya? Hindi. Tagalog? Konti lang. Okay, lumad. Kabalo. Kailangan natin si Edito. Eds, halika. So, meron tayong interpreter ulit. Siyempre, si Edito. Okay, kasi nga po, siya yung nakita namin. Ano nga pangalan mo? Quezon. Si Quezon. So, nung tinanong namin siya, actually, yung pangalan din niya ay iba rin Quezon. Pero hindi sinunod dun sa pangalan na lumad. Bakit Quezon ang pangalan? Kasi nagpangalan? Si tatay? Okay, anong grade ka na Quezon? Grade 8. Okay, grade 8, that is second year high school. Tama, no? Okay, grade 8. Kamusta naman ang pag-aaral? Okay naman? Okay, kasi doon ka namin nakita. So, yung pamilya mo dito nakatira? Bahay niyo to? Dito sa baba. Ibig sabihin marami kayong pamilya dito? Apat na pamilya ang naririto. Apat kayo kabuo. Okay. Ilan ba kayo magkakapatid? 6. 6. 6. Okay. Nasabi doon kasi na ikaw ay anak na katutubo. Yung nanay niya, tama? Yung nanay mo, ang nanay mo katutubo talaga. Anong tribo? Ata, Matiksalog, Ata Manubo, Ata, pure Ata. Ang tatay mo?
Japanese. Okay. Half Japanese, half Katutubo. Tama. Paano nangyari na ang tatay mo ay half Japanese at half Katutubo? Sabi mo dahil. Baba na naitabo. Noon sa pagkaitabo na half mong papa. Kabalo ka na. Hindi mo alam. Okay. Pero itsura ng mga kapatid mo, same sa'yo. Matangos ang ilong, singkit ang mata. Okay. Sige. So, nandito sila sa loob. Pasok tayo. Puntahan natin sila, mga kapatid. Para maano lang natin, makita natin kung bakit nagkaganon. Na sila ay nagkaroon ng lahing Hapon. Tara, pasok tayo sa bahay nila. Higa, samahan mo ko. Hello po. Ay, oo nga mga kababayan. Yung tatay po nila, grabe, mukha po talagang Hapon. Matangos ang ilong, singkit ang mga mata. Hello po. Pabilis po. Ano pong pangalan ni Tay? Elka? Upo ka sa tabi ni tatay. Ano po si tatay? Ano pong pangalan mo, Tay? Quezon din. Junior ka. Tama, no? Okay. Sabi niya po, ay kayo ay anak half ng Hapon. Okay. Paano po nangyari yun, Tay? Paano po nangyari na kayo ay half Katutubo at half Japanese? Baya't naman at naitabo ka. Ba't na hapon ka? Base sa kwento daw ng kanyang ina na natatandaan niya, pagkatapos daw ng World War II ay iniwanan ng kanyang ina ng kanyang kapatid at bumalik ng Japan. Pero hindi na ito nakabalik pa. Kung kaya't ang kanyang ina ay nakapag-asawa raw ng isang Katutubo at siya ang nag-iisang naging anak. At dahil hindi nakabalik ang kanyang ina sa Japan, dito na raw ito namatay sa kanila. Ito may tapo sa asawa naman. pagkatapos na ninyo na doon Katutubo yung iniwan nila na Hapon. Yung mama niya, hindi papa. Babae. Ano po nangyari dun sa babaeng nanay niyo? Kontak na itabo na ka kaya na yun. At dahil wala nga daw silang malaman kung sino pa ang natitirang kamag-anak ng kanyang ina, 15 anyos pa lamang daw siya noon nang mamatay na ito. Nag-iisa lang siya ng anak. Pagkatapos namatay na daw yung Hapon. Saan po namatay yung mama niyo? Hindi patay kayo na yun. Yung gagago, malikit. Marunong. Dito sa nilibig. Okay. Ilang taon po nung namatay yung nanay niyo? Kaya edad na ito namatay ka. Mga kunaton, anak na mga Hindi ako basta daw maka-asawa na daw. nakitin si Anyos. 15 anyos po kayo noon. Okay. Natatandaan niyo po ang pangalan ng nanay niyo? Nakatakat ang ngaran din na yun. Yung ako, isiko. Si Isiko. 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 Sik. First name po, first name. Apledo, nakatakat Apledo. Sukano, Isikawa. 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 Oh, ano yun yung Isikawa? Medyo known yun. Medyo known yung pangalan. Meron po tayong Japanese na team na galing Japan. Japanese siya. Yung nagtrabaho lang po si Ralph doon. Isikawa. Wala po kayong information
kung yung nanay ninyo ay may mga kapatid pa. Wala wala balita, no? Kasi sa mga, as inoy, no? Dampad mo, hari, dampad mo. Wala na daw siyang natatandaan na kamag-anak ng kanyang ina nung ito ay nabubuhay pa. Pero dati na daw mayroong tumulong sa kanila sa Kalinan para mahanap ang kanilang mga kamag-anak sa Japan. Pero hindi na daw ito nakapagpatuloy pa at wala na silang balita mula noon. Hindi na daw napabaya. Hindi na napalo. Okay. Sige. Pero sa ngayon, madali na lang yan. No? Madali na lang matuntuan kung talagang ano. Pero kung titingnan nyo po talaga yung itsura nila. Di ba? Japan. Japanese So, ang pangalan ni tatay, Quezon. Okay. Yung apelyido nyo po, hindi yung, kasi sa tatay sinunod eh. Kakontada kapledo niya. Yun na yung manubo. Yung Ishikawa, yun yung nanay po niya, yung katutubo. Okay, sige. Tapos nagkaroon po siya ng asawa na katutubo na rin. Okay. Pila edad ka nagninyo, tay? Baka daw mga pingarin. 66. Sige. Kasi po noon, ang Davao region ay nung Japanese occupation. Marami nga po dito, di ba? Na napudpad. Kaya nga marami din dito mga nalahian talaga ng Hapon. Even sila Maylin nga, sinasabi nila no, na medyo may nalahian yata yan sa father side niya or sa mother side niya. Okay. Tawagin natin yung para mas makita niyo po mga kabayan. Yung mga kapatid niyo po, at makapagtanong tayo, baka meron din silang idea. Ito po sila. Sila po ay magkakapatid. Ano pong pangalan ni ate? Judith. Judith, si ate po. Marilu. Marilu, si ate. Si kuya? Elvis. Elvis. Ikaw po pangalan ni ate? Okay. Basta sa itsura nyo po, talagang walang duda. Kayo po ay talagang may Japanese blood. Ate, nagkwento ba ni tatay? Baka sa'yo po, nagkwento niya ba yung mga nakaraan ng buhay? Para mayroon po tayong paghugutan. Dahil baka malay nyo po, mayroon pa kayong mga kamag-anak. Yung, let's say, may kapatid pang buhay, yung nanay o yung lola ninyo na nasa sa Japan. Sa pagkakaalam ko po, wala siguro kasi maliit pa po yung nanay niya na naiwan dito sa Pilipinas. Tapos yung kanang panahon pa yun ng gira sa Hapon. Pag surrender po ng mga Hapon, binili na yung nanay niya. Iniwan na po. Oo. May katribo po nga baligibin na sa iyang mama. Nagsagip. Ang ulan niya pamilya po. Okay. Tapos hanggang nakapag-asawa ng lumad. Opo. Pero dito siya nagtira, yung Japanese. Hindi naman siya. Hindi ko na po na inabot kasi maliit pa po si Papa, namatay na po yung ina niya. Pero alam niyo po kung saan nakalibing?
Nandoon po sa, doon sa sentro. Sentro. Dito. Nadadalaw. Hindi na po. Hindi na. Sa may baliti lang po kasi tinapon yung ina niya. Sa may baliti po. Inukay. Iwan ko po. Sama. At iba kasi nung pag-living, kasi ano lang sa balite, bayada. Lagi na Sampay na, di wala na. Baka na. Kayo po ba, ikaw ate, may dumating ba sa isip niyo po na iniisip niyo na mayroon kayong kamag-anak doon sa Japan? Wala po. Wala. Wala po akong naisip na mayroon kaming kamag-anak. Pero pangarap niyo rin po pumunta ng Japan. Pangarap sana, tapos wala namang tumulong sa amin. Oh, kasi nabanggit po ni tatay kanina ay mayroong tumutulong dati. Meron po sa dati. Tapos namatay na yung tumulong sa amin kasi tapos yung SIM ko hindi na nila na punta kasi nawala yung SIM ko. Tapos nag-aaral po ako sa St. Peter Toril. Hindi ko na po na follow up yung namin dyan sa Nikijingkay kasi working lang po ako doon sa Dakubil. Tapos pang-gabi po ako. Tapos pang-araw, mag-aaral po ay nagtatrabaho. Pang-gabi, nag-aaral po ako. Ano ka graduate ka? Opo. Graduate ka rin ng college? Opo. Oh, ano pong course niyo po? EB English po. Ano po po rin? English. Hindi po nag-resign na po ako sa nagtuturo ako ng DA Dicker sa DSWD nga under DSWDO. Yan Davao. Opo. May hope ba kahit konti na mahanap natin yung kamag-anak nito? Sana po. Para kay tatay, no? Kasi para kahit paano, mabuo yung kulang, no? Kasi siyempre yung nanay niya, during World War II pa. Pero posible na mayroon mga kamag-anak talaga tayo. Diba? Kahit matagal na yun, madali na lang yan yun eh. Actually, meron naman po pagka na-research ko din yung dati, kaliwa may mga sa Japan, mas mabilis. Yung kasi ngayon, pinapadala na lang. Halimbawa, yung sa DNA. Magpapadala lang sila dito ng parang sample lang kit. Tapos imamatch lang yun. Tapos yun na, malulocate na kung sino yung mga kamag-anak nito. So at least, malay nyo po, paano kasi yung dugo ba ng pagka-Japanese, hindi may tatanggi, nasa itsura nyo po eh. Lalo na si tatay. Si tatay, kinuhaan na ng dugo noon sa Nikijingkay. Tapos hindi namin na-follow up yun. Kasi busy po ako sa working student. Okay. So lahat po ba nakapag-aral yung mga anak? Nag-working student. Ano po? Working student po. Nag-working student ka rin? Ano po natapos niyo po? High school po. High school po siya. Kasi hindi na nakapagtrabaho. Si kuya po, school. High school din. Tapos yun yung bunso nyo, si Quezon, na nag-aaral ngayon. Okay. So at least nakapag-aaral. Kamusta po ang buhay niyo dito? Okay. Kaya ikaw dito ako nakatira. Hindi, doon sa Panyalong po. So si nanay, halika nay. Ito yung napangasawa. Ito yung puro katutubo. Hello po na. Bata pa ng nanay nyo ah. Pila ito ni nanay? 59. Parang hindi siya 59. Mag-16 na siya karoon po. Parang Japanese na rin siya, no? Parang may dugo ka ng Japanese ah. Ano pong pangalan ni nanay? Ano pong pangalan? Gina. Ilang taon ka na? 59? 59. Bata pa. Banak-banak tumanda edad. Siya po yung taga rito talaga. Si tatay, nung araw, taga rito rin. Taga rito na kasi dito na napunta yung naging nanay nila. Okay, sige po. Sa ngayon ay si Quezon na lamang ang bunso nilang anak na nag-aaral pa.
Napangarap na maging sundalo balang araw para daw matulungan niya ang kanyang ama at ina. Sa ngayon, ang nagsusuporta daw sa kanya ay ang kanyang mga kapatid. Na bagamat mahirap, ay pipilitin daw niya na makapagtapos ng pag-aaral. Ang kanya daw ama ngayon ay may sakit pa. May TB ang kanyang ama. Kaya nahihirapan din sila sa pagtustos sa mga gamot na kailangan ng kanyang ama. Tatay po ay medyo payat na siya, mahina na ang kanyang katawan, pero nagtatambal po siya ng gamot para dun sa sakit po na TB. Okay, so ikaw ay minsan ka lang umuulo pala rito. Doon ka talaga naglalagay sa 24. Ay, 20, ano? 26. Okay, sige. Sabi mo kasi, yung nakausap ka namin doon na Japanese na yung pinanggayon tayo ng tatay mo. So napatunayan naman namin dahil sa itsura ni tatay. Okay. Mag-aaral ka lang mabuti ha. Skill of Taron. No? Medyo bata ka pa talaga. Si tatay mo, kailangan maramdaman niya eh. Kaya mag-isundan ko pa. Ha? Medyo mahihain po siya eh. Mahihain si Quezon Junior eh. Pinangalan kay tatay. No? Okay. Meron lang kong konti ibibigay para kay tatay. Tayo kay tatay. Mayroon pong padala yung ating sponsor. At galing po ito kay Ma'am Mary Grace Castillo. Pero po siyang pinadalang 5,512. Bigay natin kay tatay para makatulong po pambili niya ng gamot, no? Bagamat mayroon po siyang mga anak na tumutulong sa kanya, pero hindi rin po yung buhay nila ay tama-tama lang din kasi mayroon din mga anak pa. And galing kay Nurse Nora yung 2,700 ay tulong natin kay tatay para mag-heal po, no? Magtuloy-tuloy po yung kanya paggaling. Nalimot po. Yung 8,212, 1, 2, 3, 4, 5, wakan matutoy. 5, 6, 7, 8. 8 na lang. Gawin na lang natin yan. 9,000. Maraming pong salamat kay Ate Nurse Nora ulit at kay Mary Grace Castillo para po sa kanyang pinadala na 5,512 at 2,700 galing po kay Nurse Nora. Yan para po makatulong kahit paano kay tatay. Bigyan na daw mo kay tatay. Kasi medyo 6 months. Although yung gamutan naman niya minsan libre na sana. Kaya lang, iba pa mga kailangan niya para gumaling. Pila din yung tatay ka rin? 67. 68. 67. O, 67. So, para kahit paano ay lumakas-lakas, malay nyo, ay yung mga kamag-anak sa Japan ay madalaw siya. At least malakas na si tatay na, no? So, mga kababayan po nating nanonood sa mga taga-Japan dyan, no? Although madali na lang naman yung proseso niya. Sa ano lang eh, yung nasa online na lang may mga ganun po na yung mga naghahanap ng mga kamag-anak nila. Madali na lang. Lalo na kung may tutulong. Ang pangalan ni tatay, noong siya ay pinangalanan ng kanyang nanay, ang ipinangalan sa kanya ay Japanese. So, Siko, tama no? Siko lang mo? Hindi, yung first name niya before. Ano ang pangalan mo tayo? Quezon. Isikawa. Yung nanay niyang Isiko. Isiko. Yung nanay, sorry. Yung nanay niya ang Isikawa. Isikawa. Yung nanay niya. Pinangalanan siya ng Quezon. Pero yung apelyido po, isinunod na siyempre dun sa tatay niya. Pero yung pinaka middle name po niya galing sa nanay niya ay Isikawa. Japanese na Japanese po. Sige po mga kabayan, maraming salamat sa inyong lahat. God bless po sa inyo. Bye-bye.
Marami pa sa atin ngayon hindi pa alam na gumamit ng solar. Pero hindi nyo ba alam na napakadali lang naman talagang gamitin ng solar dahil meron na tayo ngayon ng mga smart solar na kahit kayo mismo ay kayang-kaya nyong ikabit to sa inyong tahanan. That is 200 watts na pwede nyong gamitin indoor and outdoor. Napakaliwanag na nito at talaga namang makakatipid pa kayo sa kuryente. At ang maganda pa dito ay may kasama na itong remote na pwede nyong kontrolin. Pwede nyo itong iset ng 3 hours, 5 hours, or 8 hours. At ang isa sa nagustuhan ko dito ay malaki na ang kanyang solar panel na makapagbibigay ng continuous lightning na up to 12 hours. Let's say, alas 6 ng gabi nyo binuksan, mamamatay pa siya ng alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. At ang maganda dito, hindi basta-basta nababasa ang bulb nito dahil waterproof na. Kaya kung gusto nyo pong mag-order nito ay mag-message na kayo dyan sa PB Team Solar.